kailangan interview para nagsasabi. Teka mo po. Ay, dito, sorry. Samba? Yes, sir. Wala lang mo ako. Si Mama. Ayan na. Pagkata ko. Pasensya na po. Excuse me. Omar, sige. Watch your step. Okay. Senior Maria. Okay, pinagpakan po natin, Senador Alan Peter Cayetano! Thank you so much, Senador. Thank you very much sa iyong pagdalo dito sa ating pagpupulong. Mabuhay ang ating Pangulo, Rodrigo Duterte. Mabuhay ang pagbabagong tinutulak niya para sa ating bansa. Mabuhay ang lahat ng ating po mga supporters na hanggang ngayon yung init ng suporta ay hindi nawawala at kayo po ay tuloy-tuloy pa rin ang pagsakripisyo para sa ating bansa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nasaan po kayo 31 years ago nung February 25? Yung iba po nasa Malacanang. Yung iba po nasa EDSA. Yung iba ho nasa kanilang mga bahay. Pero nakita ko marami po mga kabataan dito hindi pa siguro pinapanganak. Ano po ang pagkakapareho natin sa mga taong nagrarally doon sa People Power Monument? Unang-una po, tignan nyo man ang Quran o tignan nyo ang Biblia. Lahat po tayo ay anak ng Diyos at ginawa tayo sa imahe o sa image ng ating Panginoon. Amen? Mga kapatid natin Muslim, Assalamualaikum. Hindi po ba sa Biblia man o sa Quran, anak tayo lahat ng Diyos? Nandito man tayo sa Maynila o nandun ka po, nakadilaw ka man o pula, anak tayo ng Diyos. Pangalawa po, na pagkakapareho, pare-pareho po tayong Pilipino. Bata, matanda, mayaman, mahirap, taga-probinsya, taga-syudad, OFW, senior citizen, SK, lalaki, babae, LGBT, lahat po tayo ay Pilipino. Ano po ang pangatlo na pagkakapareho natin? 31 years ago at saka ngayon. Lahat po na nagrarally at lahat po na may hawak ng mikropono ay sinasabi gusto nila ng pagbabago. Kanina pa ako nanonood ng TV. Yung mga kaliwa nagsasalita, pagbabago. Yung mga former military 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 nagsasalita, pagbabago. Yung mga for
Nagsalita si Vice President Lenny at si dating Pangulong Pinoy. Tuloy daw yung laban, dapat daw pagbabago. Ang mga bisita natin dito sa Itablagon to, at syempre, kinokongratulate po natin MRRD. Salamat po sa inyo. Tanungin mo po mga taga-MRRD, bakit sila nagbigkis-bigkis at nagsama-sama? Para din po sa pagbabago. Naalala ko po, nung first time ko, nung 1992, sumama para mangampanya. Tumakbo po ako bilang konsyal sa Taguig. Lahat ng punta namin, sabi namin pagbabago. Yung mayor natin ngayon, lahat ng kamag-anak na sa munisipyo, dapat pagbabago. Ang mayor natin ngayon, korap, dapat pagbabago. Yung mayor natin ngayon, yung mga kontrata, hindi binibiling, binibigay lang sa mga kaibigan, dapat pagbabago. Nung nanalo na po, nakita ko, yung mismo kong kakamping mayor, marami pong kamag-anak na nag-a-apply. So kinausap ko, ikaw mga kapatid, akala mo ba galit tayo dun sa maraming kamag-anak? Ang sabi niya, kaya nga baguhin na natin. Tanggalin natin kamag-anak nila, mga kamag-anak naman ni mayor ngayon. So yun po ang pagbabagong naisip nila. Hindi po ba? Kami pong mga politiko, kami po nakasama ng mga ibang mga negosyante sa ating bansa na komportable ang buhay, hindi masyadong apektado pag walang pagbabago. Doon sa mga hindi katulad ni President Duterte na sa subdivision nakatira, hindi nila nakakausap ang mga taong nagko-commute sa jeep, naiipit sa linya sa LRT, nag-aabang sa airport sa mga canceled na flight o delay ng flight. Hindi nila nakakausap ang mga galing sa call center na kumukuha ng sweldo sa ATM at takot baka sila'y ma-hold up. Hindi nila nakakausap yung sumasakay sa jeep at ibubulsa ang cellphone kasi baka nakawin. Galit na yung boyfriend o galit na yung girlfriend kasi text ng text pero hindi sinasagot kasi nasa bag o bulsa. O yung kwintas na pag nakalimutan mo at nasa labas, susundan ka pagbaba ng jeep o nasa tulay ka na madilim, maho-hold up ka. Yun po ang hininging pagbabago ng ating mga kababayan sa ating Pangulo, hindi po ba? And 60%, 60% na lahat ng problema natin sa kriminalidad ay dahil po sa droga. Kaya kayo po magsabi, marami pang kailangan gawin. Hindi pa tapos ang pagbabago, pero mas safe na ba ang inyong mga lugar? Kahit pa paano ba yung mga pusher sa inyong lugar, hindi ba mga takot na rin? Hindi po ba yung mga tambay dati na nambabastos sa ating mga kapatid na babae, sa ating mga ina o mga anak, ay takot ng mangbastos? Hindi ba kahit papano ang polis ngayon, pag nakita natin, hindi natin tinatakbuhan palayo, tinatakbuhan natin papunta dahil alam natin tutulungan tayo ng mga polis na yan. Mga kasama, madaling sabihin ang pagbabago. Mahirap pong gawin, lalo sa droga. Bakit? Dahil sa droga po, pag sinabi mong pagbabago, lalaban yung nagbebenta ng droga. Drugs in the Philippines is more than a $4 billion industry. Ang estimate po ng ating drug industry ay 200 to 500 billion peso industry. Yun po ang mawawala sa nagbebenta ng droga na illegal pag matitigil. Kayo po ba? Pag kayo po ay nagbebenta ng droga at kumikita kayo ng 200 billion, basta nyo ba yung ititigil po yan? Pangalawa po, marami sa nagbebenta ay user din po. Kaya nung galing po kaming Amerika 2 weeks ago, para ikutin po ang mga kongresista doon at ibang mga kaibigan, katulad po ng ginawa ni Secretary Andanar. Hindi lang sa Pilipinas, hindi lang media sa Pilipinas, sa buong mundo, iniikot po niya. Para ipaliwanag una, sa ibang bansa, marijuana, heroin, at saka cocaine. Sa cocaine po, marijuana at heroin, ang violence po ay barilan lang nung nagbebenta. Overdose po ang kinamamatay sa cocaine at heroin o kaya yung nabubutas po yung nasal cavity. Pero hindi po katulad ng shabu
na sa Cebu po, pagkatapos gamitin ng maraming beses, nagkakaroon po ng paranoia at illusions po ang tao. Nakikita nila papunta sa kanilang kapatid o tatay nila, sasabihin nila, demonyo yon, kaya babarilin. Nakikita 4-year-old, 5-year-old, 10-year-old ang nakikita Miss Universe, kaya nire-rape. Meron ho bang matinong tao na magre-rape ng 5 taon gulang? Sabi po ng mga kritiko, kasama po si Senator De Lima, grabe daw ang patayan ngayon. Ma'am, grabe na ang patayan dati pa. Kaya lang nung araw ang napapatay yung mga inosente. Ngayon ang napapatay yung lumalaban sa pulis na mga pusher. Sa mismong dokumento ng DOJ, ng panahon ni President Aquino at ni Secretary Leila de Lima, 10 to 14,000 ang extrajudicial killing taon-taon. Buwan-buwan po, mahigit 1,000 ang extrajudicial killings. Bakit hindi nagsasalita yung iba nun? Alam niyo po bakit? Naglabas ng executive order si President Aquino na hinanda po ni Secretary de Lima. Ang sabi po doon, kapag ka hindi ideology, hindi labor leader, hindi pare o madre, hindi aktivista ang napatay, hindi extrajudicial killing yon. Ibig sabihin, pag pusher o kapwa pusher nagpatayan, hindi extrajudicial killing. Pagdating ni Duterte, bawat isang patay, extrajudicial killing. At bawat isang yon, si Duterte na ang may kasalanan. Pagkatapos po namin may paliwanag yon, sa iba't ibang bansa sa Asia, nagkaisa po ang ating mga kapitbahay na suportahan ang ating Pangulo laban sa terrorism, laban sa piracy, laban sa droga. Magugulat po kayo pagpunta namin ng Singapore, Cambodia, Malaysia, sa Peru. Ang nagpapapicture po sa ating Pangulo, hindi lang Pilipino. International superstar po ang ating Pangulo. Bakit po? Dahil po nakakakonect siya sa tao. Pag sinabi naman niyang papatayin kita, hindi yan para sa inyo. Hindi yan para sa mga pare. Hindi yan para sa mga pastor. Hindi yan sa mga imam. Hindi yan sa mga businessman. Hindi yan sa mga sumusunod sa batas. Pag sinabi ng Pangulo, papatayin kita, kriminal ka, ang kinakausap niya ay mga kriminal. Dahil yun ang lengguwahe na alam nila. Ugali ko na po ngayon sa buong araw na nakakausap ko po, maging waiter, maging driver, maging doorman, security guard, stewardess, pag nakasakay ng aeroplano, tinatanong ko, taga saan ka? Kamusta inyong lugar? Nandito po ang anak ni Chief Bato, si Rock, nandun kanina sa likod. Madalas binibigyan ko ng feedback si Chief PNP Bato. Sabi ko, sir, dito sa lugar na to, tahimik daw. Sir, dito, ganito daw. Sir, sa ganito, may pulis daw. Alam niyo po, itong 2 linggo na nakalipas, anong sabi sa akin? Sir, sinumula nung sinabing sinuspinde ang tokang, maraming pusher ang bumalik. Totoo ba? Sa inyong lugar, bumalik ba yung mga pusher? Pag bumalik ang pusher, kasunod na niya ng patayan ng inosente. Kasama na dyan ang rape, ang nakawan. Kaya ngayong gabi, ako'y nakikiusap sa ating Pangulo at sa PNP. I-relaunch ninyo ang inyong anti-drug drive. At simula sa araw na to, February 25, araw ng revolusyon at pagbabago, hindi na ito Duterte's war on drugs. It will be the people's war on drugs. Dahil kasama tayo sa paglaban sa droga. At hindi lang po sa droga, pati sa korupsyon. Mga kasama, marami pong magpe-perform, marami magsasalita, marami pong magdadasal, kakanta, kaya hindi ako magpapakahaba.
Ang dami ko pong gustong ikwento sa inyo na mga paninira at hipokrasya ng kabila. Katulad niyan, di ba, hindi daw pwedeng arestuhin si Secretary de Lima sa Senado. Pero noong panahon po ni Presidente Aquino, si Enrile po, dun mismo sa session hall, inaresto. At ang DOJ Secretary nun ay senador ngayon. Siya nag-imbento ng krimen na wala namang ganung krimen. Yung krimen na sinabi po kay Enrile ay yung murder na yung kinomplex po nila. Ang joke nun, complex with catering. Kasi may party sila nung nangyayari yun. Napawalang sala po siya, pero hindi tinawag na political prisoner si Enrile nun. Kanina po si Chairman Gascon, binisita si Secretary de Leila. Okay lang naman yun at dapat, di ba? Para siguraduhin safe siya at maganda yung kanyang kalagayan. Ang tanong ko lang, Chairman Gascon, bakit si Jinggoy hindi mo binisita? Bakit si Enrile hindi mo binisita? Bakit si Pong Revilla hindi mo binisita? At bakit yung napakarami natin mga kaibigan sa kaliwa at yung mga Muslim rebels natin na kinulong, hindi mo rin binisita? So, napakadali pong mag-criticize na political prisoner. Nagulat ako doon sa human rights group, may isang international human rights group. Ginagamit daw ni Duterte ang batas para habulin ang kanyang mga kalaban at ikulong. Mga kasama, hindi si Duterte nagpakulong kay De Lima. Ang korte ang nagpakulong kay De Lima. So ibig nyo sabihin, sinasabi ho ba ng liberal ngayon at ng mga nagsasalita ngayon sa Liberal Party sa Senado na naglabas sila ng mga kasulatan at nagkakaisa daw sila at kinakampihan nila si Secretary De Lima. Number one, sinasabi nyo ba na ang korte sa Presidente sumusunod? Eh hindi naman yung judge na yan, hindi naman yung appoint ng Presidente, dati na pong judge yan. Pangalawa po, nakita nyo na ba ebidensya? Bulag pa kayo habang naghihiring sa House of Representatives at isa't-isa nagsasalita? Bingi pa kayo na mga kababayan natin na mismo nagsasabi na ang shabu ay nanggaling sa Muntinlupa habang ikaw ang Secretary ng Justice. Kaya mga kasama, nagugulat ako pag sila nagpakulong para sa bayan. Pag sila nagpakulong, rule of law. Pag kayo po ang nag-file ng kaso, politika lang yan. Pag kayo nag-file ng kaso, hindi tunay na pusher yan, kalaban lang daw ni Duterte yan. Mga kasama, sa may isang taon po na pagbubuntot ko sa ating Pangulo, dito tayo sa Maynila nagsimula ng ating kampanya. Sa 8 buwan niyang nakaupo bilang Pangulo, wala pa ako nakikita, naririnig, or nawi-witness na sinabi niyang gantihan natin. Meron po akong nawi-witness na umupo sa tabi niya at sinasabi sa kanya, gantihan natin. Alam mo ang sagot ng Presidente? Pabayaan niyo lang, trabaho nila yan. Tama lang na gawin nila yan. Ganun po ang klase ng ating Pangulo. Kaya iiwanan ko po kayo isang tanong. Proprotektahan niyo po ba ang ating Pangulo? Ipaglalaban po ba natin ang pagbabago? God bless you. God bless the Philippines. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bago, lalaban yung nagbebenta ng droga. Drugs in the Philippines is more than a $4 billion industry. Ang estimate po ng ating drug industry ay 200
to 500 billion peso industry. Yun po ang mawawala sa nagbebenta ng droga na illegal pag matitigil. Kayo po ba, pag kayo po ay nagbebenta ng droga at kumikita kayo ng 200 bilyon, basta nyo ba yung ititigil po yan? Pangalawa po, marami sa nagbebenta ay user din po. Kaya nung galing po kaming Amerika 2 weeks ago, para ikutin po ang mga kongresista doon at ibang mga kaibigan, katulad po ng ginawa ni Secretary Andanar. Hindi lang sa Pilipinas, hindi lang media sa Pilipinas, sa buong mundo, iniikot po niya. Para ipaliwanag una, sa ibang bansa, marijuana, heroin, at saka cocaine. Sa cocaine po, marijuana at heroin, ang violence po ay barilan lang nung nagbebenta. Overdose po ang kinamamatay sa cocaine at heroin o kaya yung nabubutas po yung nasal cavity. Pero hindi po katulad ng shabu, na sa shabu po pagkatapos gamitin ng maraming beses, nagkakaroon po ng paranoia at illusions po ang tao. Nakikita nila papunta sa kanila kapatid o tatay nila, sasabihin nila, demonyo yon, kaya babarilin. Nakikita 4-year-old, 5-year-old, 10-year-old ang nakikita Miss Universe, kaya nire-rape. Meron ho bang matinong tao na magre-rape ng 5 taon gulang? Sabi po ng mga kritiko, kasama po si Senator De Lima, grabe daw ang patayan ngayon. Ma'am, grabe na ang patayan dati pa. Kaya lang nung araw ang napapatay yung mga inosente. Ngayon ang napapatay yung lumalaban sa pulis na mga pusher. Sa mismong dokumento ng DOJ, sa mismong dokumento ng DOJ ng panahon ni President Aquino at ni Secretary Leila de Lima, 10 to 14,000 ang extrajudicial killing taon-taon. Buwan-buwan po, mahigit 1,000 ang extrajudicial killings. Bakit hindi nagsasalita yung iba nun? Alam niyo po bakit? Naglabas ng executive order si President Aquino na hinanda po ni Secretary de Lima. Ang sabi po doon, kapag ka hindi ideology, hindi labor leader, hindi pare o madre, hindi aktivista ang napatay, hindi extrajudicial killing yon. Ibig sabihin, pag pusher o kapwa pusher nagpatayan, hindi extrajudicial killing. Pagdating ni Duterte, bawat isang patay, extrajudicial killing. At bawat isang yon, si Duterte na ang may kasalanan. Pagkatapos po namin may paliwanag yon, sa iba't ibang bansa sa Asia, nagkaisa po ang ating mga kapitbahay na suportahan ang ating Pangulo laban sa terrorism, laban sa piracy, laban sa droga. Magugulat po kayo pagpunta namin ng Singapore, Cambodia, Malaysia, sa Peru. Ang nagpapapicture po sa ating Pangulo, hindi lang Pilipino. International superstar po ang ating Pangulo. Bakit po? Dahil po nakakakonect siya sa tao eh. Pag sinabi naman niyang papatayin kita, hindi yan para sa inyo. Hindi yan para sa mga pare. Hindi yan para sa mga pastor. Hindi yan sa mga imam. Hindi yan sa mga businessman. Hindi yan sa mga sumusunod sa batas. Pag sinabi ng Pangulong, papatayin kita, kriminal ka, ang kinakausap niya ay mga kriminal. Dahil yun ang lengguwahe na alam nila. Ugali ko na po ngayon sa buong araw na nakakausap ko po, maging waiter, maging driver, maging doorman, security guard, stewardess, pag nakasakay ng aeroplano, tinatanong ko, taga saan ka? Kamusta inyong lugar? Nandito po ang anak ni Chief Bato, si Rock, nandun kanina sa likod. Madalas binibigyan ko ng feedback si Chief PNP Bato. Sabi ko, sir, dito sa lugar na to, tahimik daw. Sir, dito, ganito daw. Sir, sa ganito, may pulis daw. Alam niyo po, itong 2 linggo na nakalipas, anong sabi sa akin? Sir, sinimula nung sinabing sinuspinde
ang tokhang, maraming pusher ang bumalik. Totoo ba? Sa inyong lugar, bumalik ba yung mga pusher? Pag bumalik ang pusher, kasunod na niyan ang patayan ng inosente. Kasama na dyan ang rape, ang nakawan. Kaya ngayong gabi, ako'y nakikiusap sa ating Pangulo at sa PNP. I-relaunch ninyo ang inyong anti-drug drive. At simula sa araw na to, February 25, araw ng revolusyon at pagbabago, hindi na ito Duterte's war on drugs. It will be the people's war on drugs. Dahil kasama tayo sa paglaban sa droga. At hindi lang po sa droga, pati sa korupsyon. Mga kasama, marami hong magpre-perform, marami magsasalita, marami pong magdadasal at kakanta, kaya hindi ho magpapakahaba. Ang dami ko pong gustong ikwento sa inyo na nga paninira at hipokrasya ng kabila. Katulad niyan, di ba, hindi daw pwedeng arestuhin si Secretary de Lima sa Senado. Pero nung panahon po ni Presidente Aquino, si Enrile po, dun mismo sa session hall, inaresto. At ang DOJ Secretary nun ay senador ngayon. Siya nag-imbento ng krimen na wala namang ganong krimen. Yung krimen na sinabi po kay Enrile ay yung murder na yung kinomplex po nila. Ang joke nun, complex with catering. Kasi may party sila nung nangyayari yon. Napawalang sala po siya, pero hindi tinawag na political prisoner si Enrile nun. Kanina po si Chairman Gascon, binisita si Secretary de Leila. Okay lang naman yun at dapat, di ba? Para siguraduhin safe siya at maganda yung kanyang kalagayan. Ang tanong ko lang, Chairman Gascon, bakit si Jinggoy hindi mo binisita? Bakit si Enrile hindi mo binisita? Bakit si Pong Revilla hindi mo binisita? At bakit yung napakarami nating mga kaibigan sa kaliwa at yung mga Muslim rebels natin na kinulong, hindi mo rin binisita? So, napakadali pong mag-criticize na political prisoner. Nagulat ako doon sa human rights group, may isang international human rights group, ginagamit daw ni Duterte ang batas para habulin ang kanyang mga kalaban at ikulong. Mga kasama, hindi si Duterte ang nagpakulong kay De Lima. Ang korte ang nagpakulong kay De Lima. So, ibig nyo sabihin, sinasabi ho ba ng liberal ngayon at ng mga nagsasalita ngayon sa Liberal Party sa Senado na naglabas sila ng mga kasulatan at nagkakaisa daw sila at kinakampihan nila si Secretary De Lima? Number one, sinasabi nyo ba na ang korte sa presidente sumusunod? Eh, hindi naman yung judge na yan, hindi naman na-appoint ni Presidente, dati na pong judge yan. Pangalawa po, nakita nyo na ba ebidensya? Bulag ba kayo habang nag-hearing sa House of Representatives at isang-isa nagsasalita? Bingi ba kayo na makababayan natin na mismo nagsasabi na ang shabu ay nanggaling sa Muntinlupa habang ikaw ang Secretary ng Justice? Kaya mga kasama, nagugulat ako pag sila nagpakulong para sa bayan. Pag sila nagpakulong, rule of law. Pag kayo po ang nag-file ng kaso, politika lang yan. Pag kayo nag-file ng kaso, hindi tunay na pusher yan. Kalaban lang daw ni Duterte yan. Mga kasama, sa mahigit 1 taon po na pagbubuntot ko sa ating Pangulo, dito tayo sa Maynila nagsimula ng ating kampanya. Sa 8 buwan niyang nakaupo bilang Pangulo, wala pa ako nakikita, naririnig, or nawi-witness na sinabi niyang gantihan natin. Meron po akong nawi-witness na umupo sa tabi niya at sinasabi sa kanya, gantihan natin. Alam mo, sagot na Presidente, pabayaan nyo lang, trabaho nila yan. Tama lang na gawin nila yan. Ganun po ang klase ng ating Pangulo. Kaya iiwanan ko po kayo ng isang tanong.
Proprotektahan niyo po ba ang ating Pangulo? Ipaglalaban po ba natin ang pagbabago? God bless you. God bless the Philippines. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kaibigan, ninyo pong narinig si Senator Alan Peter Cayetano sa kanya pong talumpati sa harap mo ng sambayanan at dumalo po dito sa programa sa Quirino Grandstand kung saan nga po bilang pangsuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya pong kampanya kontra sa illegal na droga, korupsyon at sa kahirapan. Binigyan din po ni Senator Cayetano ito pong mga mahahalagang programa ng Duterte administration para nga po ma-highlight o para nga po masolusyonan ito pong problema sa illegal na droga sa ating bansa at makamit po ang maayos na lipunan. Inyo pong natunghayan ang patuloy na special coverage ng PTV. Live mula pa rin po dito yan sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila. Muli ako po si Julius Samuron. Tuloy-tuloy po ang ating special coverage. Dito sa Luneta Grandstand, may mga nagsasabi po parang sign of insecurity po daw ng administration sa mga tao na sumusuporta naman po sa People Power. Ano po reaction, sir? Well, kung sino nagsasabi na insecure, usually yun ang insecure. Yun ang experience ko, but I have the impression that EDSA Revolution celebration is for everyone, para sa lahat ng Pilipino. Diba? So, everyone can celebrate in their own way, and ang mga Duterte supporters ay naniniwala na may mga ilang grupo na nilalagyan nila ng politika yung EDSA. Ang EDSA is about pagbabago. Yung EDSA is about freedom, about all kinds of slavery. At that time, it was a dictatorship. Ngayon, yung slavery sa kahirapan, slavery sa drugs. So, maraming grupo na gusto sanang gamitin ang EDSA Revolution as a protest rally against the president. So, paano naman naging insecure ang supporters ng president when they want to show support because finally they have a leader na yung tunay na spirit ng EDSA ay ipapagpatuloy. EDSA was not about just two families. Parati kasing pinapalabas na ang EDSA is about Marcos and Pino. Sila ang key players nun. Pero tungkol to sa pagbabago. At kaya nga tayo hindi umuusad dahil re-reduce natin yung lahat ng politika sa ating bansa into personalities. Diba? For example, si Secretary de Lima, hindi naman siya makukulong kung hindi issue droga. Hindi politika ako kung sasabihin mo mga kritiko ng Pangulo, napakaraming kritiko ng Pangulo. But I have not witnessed a single time that the President asked us, nagkantihan o may gawin. In fact, ilang beses ko minsan abroad, may congressman na pinapaimbestigahan siya nung nakamaya niya, sabi niya, tuloy mo yan Kong kasi trabaho mo yan. Tama lang na, mag-explain yung administration namin. He believes in democracy. We might sometimes criticize the press because we feel sometimes that hindi nakikita lahat ng anggulo o ng side namin. But nakikita mo, si Pangulo mismo nagsabi that there's no democracy without a vibrant and independent journalism and journalists in our country, or media practitioners. So let's all celebrate EDSA and let's not make it be about pro or anti-Duterte. So may nagsasabi sir na yung rally po na ito ay funded by I do not know the exact funding, but I don't agree because very strict ang Pangulo na no government funding. Pati yung pag-criticize sa kanya na bakit hindi ginamit ng gusto ang EDSA. Nung kampanya pa lang sinabi niya any activity hindi dapat nakaka-traffic at nakaka-perwisyo sa iba. So let's just take it for what it is, and katulad ng nakita ko yung mga host, panay volunteer yun yung iba na sa gobyerno, pero Sabado naman ngayon so they're allowed naman to, in fact during the time of President Aquino, kanilang ini-encourage ang government workers to go to the celebration. So kung dun sila pumunta sa People Power, okay lang.
Pero kung dito pumunta, hindi okay. No? I mean, it's February 25. We all want to celebrate it in our own way. So this is a celebration of the EDSA? I think so. I mean, I'm here to celebrate. I walked sa EDSA. Diba? You know, many, that's why yung speech ko naman kanina, regardless where you were. Diba? Meaning, if you were protecting President Marcos in the palace at that time, distinguished from those in EDSA, 31 years have passed there. Will we continue dividing people? Diba? Yes, let's learn the lessons, but let's start uniting people and let's start defining kung ano ang dapat natin baguhin. President Cory herself adopted many of the policies of President Marcos, but we did not call her pro-Marcos because she was the antithesis of the Marcoses. So walang revision ng history here. No? When you say let's move on, hindi ibig sabihin let's forget the past. Ibig sabihin, di ba, let's build on our heritage, no? Let's unite our people and stop dividing them. Elections are divisive. Natural yun kasi mag-elect ka. Tapos na election eh. Sir, ang tema ng gathering na ito ay tungkol sa demokrasya, laban sa illegal drugs at kahirapan. So far, sa ilang buwan po ni Pangulong Duterte, paano niyo po ito i-analyze yung sa tatlong sektor na yun, sir? Walang bansa na lumaban sa organized crime, huwag ng droga, organized crime, na hindi naging messy. Kasi unlike white-collar crimes, hindi lumalaban pabalik yan. Labanan ng abogado yan eh. Labanan sa korte yan, sa mga air-conditioned rooms, no? Pero pagka ang kalaban mo ay organized crime, at lalo pag sa droga at shabu, talagang umaabot talaga sa barilan yan. Not by choice of the policeman, but by necessity. Diba? At yung ibang mga techniques na para magkaroon ng intriga sa mga criminal organizations at sila mismo ay maglabanan, sa mga Amerikano at sa mga Europeans din natin natutunan yan. Dahil when they fought organized crime, yan ang mga technique nila. So, ang dalawa lang naman kailangan mangyari dyan eh. One, yung rule of law. Pag sumuko, di ba, arrestuhin, treat them fairly, kasuhan. Pag lumaban, and it's their choice pag lumaban. Ganun din sa pag-member ka ng organized crime, no, or ng drug syndicate. Choice mo kung gusto mo maging state witness, kung gusto mong kumanta na laban sa iyong mga kasama. Ngayon, kung ipagkakalat ng gobyerno, o kilala ko to, eto syndicate, pag-iinitan ka ng kasama mo, that is an American, a European technique, law enforcement technique. So bakit pag sila gumawa, pwede? Pag tayo, hindi. Alam mo, nagulat ako dahil I talked to a veteran US person na involved sa diplomacy at saka sa law enforcement. Sabi niya, alam mo sa amin, di namin ni-encourage na ang media sumama sa police operations. Because normal lang talaga sa police operations that something can go wrong. Because kontrolado mo yung police at yung actions niya dahil meron siyang rules of engagement. Pero ang criminal ay walang rules of engagement. So kung yung criminal ay gumamit ng human shield, wala kang magagawa. No? So sabi nga niya, bakit kayo mga Pilipino, panay ang imbita nyo sa foreign news na dyan pumunta. Doon sinabi sa akin to sa rehab sa Camp Bagundiwa. Sabi niya, dito nyo dalhin yung foreign media para nakikita nilang hindi totoo na pinapatay ang mga adik kung hindi pinapagamot. No? So it's a propaganda war more than anything else. Those who don't want change ay nagsama-sama. My enemies, my friend. So I'm not saying that yung political enemies ng Pangulo are into drugs. Sinasabi ko lang, yung tinatamaan sa drugs, yung tinatamaan sa anti-crime, yung tinatamaan sa anti-illegal gambling, yung tinatamaan sa iba't ibang reforma ng gobyerno, ay kasama din dun sa mga hindi makatanggap na talo sila sa eleksyon. At hanggang ngayon ay nanggugulo pa rin. No? And this noise is not helping us. And it's not hurting the president. It's hurting the country. No? So, halimbawa, gusto nila harangin yung ibang mga pondo sa US dahil sa human rights.
mga $500 million to. In the meantime na inaharang nila yan, nakakuha ang Pangulo ng $30 billion sa China at Japan. Sayang pa rin yung 500 million. Pero patuloy yung mga grupo na to na one-sided ang sinasabi doon sa Amerika at naglalakad sa mga human rights groups para hindi ma-release. Pag hindi na-release, ito ay para sa agrikultura at para sa Millennium Development Goals at para sa mga lugar na may peace dividends. So hindi si Duterte ang nawalan. Ang nawalan, ang tao. But this is the kind of people na naninira at nag-iingay. No? One of the human rights groups even said that political ang pagka-aresto kay Secretary de Lima. Remember, it was not the DOJ that ordered her arrest, it was the court. So it's the human rights organizations now saying that we do not have a functional court system. Magreklamo sila sa Supreme Court. Bakit si Duterte ang kanilang nireklamo? But so far as I'm concerned, alam ko independent ang court at court yung nag-order, kaya kailangan sumunod tayo. Sir, meron ding mga supporters si Senator Laila de Lima na pumunta kanina sa march sa EDSA Power Anniversary. Andun din po si former President Noynoy Aquino. Your reaction on this? I just like to ask the members of the Liberal Party in the Senate, with all due respect sa ating Vice President and former President, hindi ba pwedeng reviewin nyo muna ebidensya bago nyo sabihin kakampi namin to, hinaharas nyo? Ngayon, kung 100% kayo sure na hindi, then nire-respeto ko ginagawa nyo. But sa tingin ko, hindi nyo pa talaga tinitignan objectively yung ebidensya against you. Okay, any more? So, sa number ng crowd kasi nga di ba madami naman. Hindi ko binilang eh. Meron mga 200,000 daw. For me, it doesn't matter. What matters, kayong media nandito, nandiyan ang social media. What matters, yung mga OFWs na sa probinsya na gusto makiisa. And, di ba, I mean, magko-compare ba tayo? Ilan ang nasa people power, ilan nandito? Hindi namang eleksyon eh. And, di ba, wala namang admission price, wala namang tikita dito sa dami ng tao ng rallies. Remember, people give their support in other ways. Mga kapatid ko, na usually sinasama sa rally, ngayon maaga matutulog dahil manunod sila ng UAAP bukas dahil maglalaro yung mga pamangkin ko. That doesn't mean that they don't want to be here. No? So, I understand na ibang estimate ng police, iba estimate ng organizers, iba estimate ng media. But sa akin, I don't really care about the numbers. What I care about is umabot sa tao yung mensahe. Comment lang po kasi marami nagsasabi na mga hakot crowd lang daw po yung mga karamihan ng mga tao dito. So ito ano daw po para support ng KLG na labas ng internal member? Well, that's yung yun naman ang sinasabi sa Duterte supporters from the start. But makikita mo naman, I mean, mamaya sundan nyo kung paano sila umuwi, paano maglakad, paano diba? But I don't know why pagka yung kabilang partido ang nag-rally o naghapon, parating yun ay yung mga outstanding citizen. Pagka yung mga Duterte ang nagkaroon ng pagsasama-sama, parating may criticism. Either yan ay sa gobyerno or kasi mahihirap yung mga communities nandyan or whatever, no? But as I said, no, tapos na eleksyon eh. So that's why kung nakita yung message ko kanina, although I had to answer the issues, ang message ko pa rin is unity. Lahat tayo Pilipino, lahat tayo gusto pagbabago, ba't hindi tayo pwede magsama? There is no effort by this government to go after its detractors. Yung mga sumisigaw na papatayin sila, na kakasuhan sila, ganyan, they're just paranoid. No? Ngayon, kung pusher sila, no, at hindi sila tumitigil at lalaban sila, may katwiran sila. Dahil yun na ang policy ng gobyerno, na if you physically threaten the police and you are selling drugs, there is a shoot-to-kill order. No? But if you will just exercise your right to dissent, hindi ka agree sa policy, i-report mo yung opinion mo, or wala kang ginagawang illegal, or kahit may ginagawa kang illegal, pero sumuko ka ng mahusay, you will be safe and you will be put so, let me address one issue din lang. Sabi kasi diba, sir, bakit po yung Koreano? Bakit po yung si Mayor Espinosa? That's very tragic and there's no excuse. Any killing, any real extrajudicial killing, hindi yung lumaban sa police,
wala talagang justification yan. But tanong ko sa inyo, during Aquino's time, during Arroyo's time, even during Ramos's time, wala bang patayan na ganyan? Diba? Kung hindi Koreano na dati, Indian. Kung even during the time of President Aquino, sasabihin mo ba sa BIR, huwag ka muna mangolekta ng taxes habang nililinis mo ang BIR. Diba? Pwede mo isabay yun eh. No? So, we are addressing all of this. And hindi totoo na yung mga extrajudicial killing, na yung mga in cold blood, ay hindi iniimbestigahan. In fact, maraming police ang meron ng murder charge na hinaharap. So how can they say that it's state sponsor? It's really just a propaganda one. But the government can stand on its record. Thank you guys. Okay, maraming salamat. Ngayon, yung init na suporta hindi nawawala at kayo po ay tuloy-tuloy pa rin ang pagsakripisyo para sa ating bansa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nasaan po kayo 31 years ago noong February 25? Yung iba po nasa Malacanang. Yung iba po nasa EDSA. Yung iba po nasa kanilang mga bahay. Pero nakita ko marami po mga kabataan dito hindi pa siguro pinapanganak. Ano po ang pagkakapareho natin sa mga taong nagrarally doon sa People Power Monument? Unang-una po, tignan nyo man ang Quran o tignan nyo ang Biblia. Lahat po tayo ay anak ng Diyos at ginawa tayo sa imahe o sa image ng ating Panginoon. Amen? Mga kapatid natin Muslim, Assalamualaikum. Hindi po ba sa Biblia man o sa Quran, anak tayo lahat ng Diyos? Yes! Nandito man tayo sa Maynila o nandun ka po, nakadilaw ka man o pula, anak tayo ng Diyos. Pangalawa po, na pagkakapareho. Pare-pareho po tayo ng Pilipino. Bata, matanda, mayaman, mahirap, taga-probinsya, taga-siyudad, OFW, senior citizen, SK, lalaki, babae, LGBT, lahat po tayo ay Pilipino. Ano po ang pangatlo na pagkakapareho natin? 31 years ago at saka ngayon. Lahat po na nagrarally at lahat po na may hawak ng mikropono ay sinasabi gusto nila ng pagbabago. Kanina pa ako nanonood ng TV. Yung mga kaliwa nagsasalita, pagbabago. Yung mga former military nagsasalita, pagbabago. Nagsalita si Vice President Lenny at si dating Pangulong Pinoy. Tuloy daw yung laban, dapat daw pagbabago. Ang mga bisita natin dito sa entablado to, at syempre, kinocongratulate po natin MRRB, salamat po sa inyo. Tanungin ko po mga taga-MRRB, bakit sila nagbikis-bikis at nagsama-sama? Para din po sa pagbabago. Naalala ko po, yung first time ko noong 1992 sumama para mamampanya. Tumakbo po ako bilang konsyal sa Taguig. Lahat ng punta namin, sabi namin pagbabago. Yung mayor natin ngayon, lahat ng kamag-anak na sa munisipyo, dapat pagbabago. Ang mayor natin ngayon, corrupt, dapat pagbabago. Yung mayor natin ngayon, yung mga kontrata, hindi binibiling, binibigay lang sa mga kaibigan, dapat pagbabago. Nung nanalo na po, nakita ko, yung mismo kong kakamping mayor, marami pong kamag-anak na nag-a-apply. So kinausap ko, ito mga kapatid, akala ko ba galit tayo dun sa maraming kamag-anak? Sabi niya, kaya nga baguhin na natin. Tanggalin natin kamag-anak nila, mga kamag-anak naman ng mayor ngayon. So yung po ang pagbabagong naisip nila. Hindi po ba? Kami pong mga politiko, kami po nakasama ng mga ibang mga negosyante sa ating bansa na komportable ang buhay, hindi masyadong apektado pag walang pagbabago.
Doon sa mga hindi katulad ni President Duterte na sa subdivision nakatira. Hindi nila nakakausap ang mga taong nagko-commute sa jeep, naiipit sa linya sa LRT, nag-aabang sa airport sa mga cancel na flight o delay ng flight. Hindi nila nakakausap ang mga galing sa call center na kumukuha ng sweldo sa ATM at takot baka sila'y ma-hold up. Hindi nila nakakausap yung sumasakay sa jeep at ibubulsa ang cellphone kasi baka nakawin. Galit na yung boyfriend o galit na yung girlfriend kasi text ng text pero hindi sinasagot kasi nasa bag o bulsa. O yung kwintas na pag nakalimutan mo at nasa labas, susundan ka pagbaba ng jeep o nasa tulay ka na madilim, ma-hold up ka. Yun po ang hilingin pagbabago ng ating mga kababayan sa ating Pangulo, hindi po ba? And 60%, 60% na lahat ng problema natin sa kriminalidad ay dahil po sa droga. Kaya kayo po magsabi, marami pang kailangan gawin. Hindi pa tapos ang pagbabago, pero mas safe na ba ang inyong mga lugar? Kahit pa paano ho ba yung mga pusher sa inyong lugar, hindi ba mga takot na rin? Hindi po ba yung mga tambay dati na nambabastos sa ating mga kapatid na babae, sa ating mga ina o mga anak, ay takot na mambastos? Hindi ba kahit pa paano ang polis ngayon, pag nakita natin, hindi natin tinatakbuhan palayo, tinatakbuhan natin papunta dahil alam natin tutulungan tayo mga polis na yan. Mga kasama, madaling sabihin ang pagbabago. Mahirap pong gawin. Lalo sa droga. Bakit? Dahil sa droga po, pag sinabi mong pagbabago, lalaban yung nagbebenta ng droga. Drugs in the Philippines is more than a $4 billion industry. Ang estimate po ng ating drug industry ay 200 to 500 billion peso industry. Yun po ang mawawala sa nagbebenta ng droga na illegal pag matitigil. Kayo po ba? Pag kayo po yung nagbebenta ng droga, kumikita kayo ng 200 billion, basta nyo ba titigil po yan? Pangalawa po, marami sa nagbebenta ang user din po. Kaya nung galing po kami ng Amerika 2 weeks ago, para ikutin po ang mga kongresista doon at ibang mga kaibigan, katulad po ng ginawa ni Secretary Angana. Hindi lang sa Pilipinas, hindi lang media sa Pilipinas, sa buong mundo, iniikot po niya. Para ipaliwanag una, sa ibang bansa, marijuana, heroin, at saka cocaine. Sa cocaine po, marijuana at heroin, ang violence po ay barilan lang nung nagbebenta. Overdose po ang kinamamatay sa cocaine at heroin o kaya yung nabubutas po yung nasal cavity. Pero hindi po katulad ng shabu. Sa shabu po, pagkatapos gamitin ng maraming beses, nagkakaroon po ng paranoia at illusions po ang tao. Nakikita nila papunta sa kanilang kapatid o tatay nila, sasabihin nila, demonyo yun, kaya babarilin. Nakikita 4-year-old, 5-year-old, 10-year-old ang nakikita Miss Universe. Kaya nire-rape. Meron mo bang matinong tao na magre-rape ng 5 taon gulang? Sabi po ng mga kritiko, kasama po si Senator De Lima, grabe daw ang patayan ngayon. Ma'am, grabe na ang patayan dati pa. Kaya lang ng araw ang napapatay yung mga inosente. Ngayon ang napapatay yung lumalaban sa pulis ng mga pusher. Sa mismong dokumento ng DOJ, ng panahon ni President Aquino at ni Secretary Leila de Lima, 10 to 14,000 ang extrajudicial killing taon-taon. Buwan-buwan po, may 1,000 ang extrajudicial killing. Bakit hindi nagsasalita yung iba nun? Alam niyo po bakit? Naglabas ng executive order si President Aquino na hinanda po ni Secretary de Lima. Ang sabi po doon, kapag ka hindi ideology, hindi labor leader, hindi pare o madre,
hindi aktivista ang napatay, hindi extrajudicial killing yun. Ibig sabihin, pag pusher o kapwa pusher ng patayan, hindi extrajudicial killing. Pagdating ni Duterte, bawat isang patay, extrajudicial killing. At bawat isang yon, si Duterte na ang may kasalanan. Pagkatapos po namin may paliwanag yon, sa iba't ibang bansa sa Asia, nagkaisa po ang ating mga kapitbahay na suportahan ang ating Pangulo laban sa terrorism, laban sa piracy, laban sa droga. Magugulat po kayo pagpunta namin ng Singapore, Cambodia, Malaysia, sa Peru. Ang nagpapapicture po sa ating Pangulo, hindi lang Pilipino. International superstar po ang ating Pangulo. Bakit po? Dahil po nakaka-connect siya sa tao. Pag sinabi naman niyang papatayin kita, hindi yan para sa inyo. Hindi yan para sa mga pare. Hindi yan para sa mga pastor. Hindi yan sa mga sunod sa batas. Papatayin kita. Pinakausap niya yung mga... Dahil yun ang lingwahe na alam nila. Ugali ko na po maging waiter, maging driver, maging doorman, security guard, stewardess, pag nakasakay ng aeroplano, tinatanong ko taga saan ka, kamusta inyong lugar? Nandito po ang anak ni Chief Bato. Sira, nandun kanina sa likod. Madalas binibigyan ko ng feedback si Chief PNP Bato. Sabi ko, sir, dito sa lugar na to, tahimik daw. Sir, dito, ganito daw. Sir, sa ganito, may pulis daw. Alam niyo po, itong 2 linggo na nakalipas, ano sabi sa akin, sir? Sinumula nang sinabing sumustindi ang tokhang, maraming pusher ang bumalik. Totoo ba? Sa inyong lugar, bumalik ba yung mga pusher? Pag bumalik ang pusher, kasunod na din ang patayan ng inosente. Kasama na dyan ang rape, ang nakawan. Kaya ngayong gabi, ako'y nakikiusap sa ating Pangulo at sa PNP. I-relaunch ninyo ang inyong anti-drug drive. At simula sa araw na to, February 25, araw ng revolusyon at pagbabago, hindi na ito Duterte's war on drugs. It will be the people's war on drugs. Dahil kasama tayo sa paglaban sa drugs sa kahanta kaya si Secretary de Lima sa Senado. Po, si Enrique po, dun mismo sa session hall at andi yung krimen na sinabi ko kay Enrique ay complex with catering. Kasi may party sila na nangyayari yun. Napawalan sala po siya, pero hindi tinawag na political prisoner si Enrique lang. Kanina po si Chairman Gaston, binisita si Secretary de Lina. Okay lang naman yun at dapat, di ba? Para siguraduhin safe siya at maganda yung kanyang kalagayan. Ang tanong ko lang, Chairman Gaston, bakit si Jinggoy hindi mo binisita? Bakit si Enrile hindi mo binisita? Bakit si Bong Revilla hindi mo binisita? At bakit yung napakarami natin mga kaibigan sa kaliwa at yung mga Muslim rebels natin na kinulong, hindi mo rin binisita? So, napakadali pong mag-criticize na political prisoner. Nagulat ako doon sa human rights group, may isang international human rights group. Ginagamit daw ni Duterte ang batas para habulin ang kanyang mga kalaban at ikulong. Mga kasama, hindi si Duterte nagpakulong kay De Lima. Ang korte ang nagpakulong kay De Lima. So, ibig na sabihin, sinasabi ng mga liberal ngayon, at ang mga nagsasalita ngayon sa Liberal Party sa Senado, na naglabas sila ng mga kasulatan at nagkakaisa daw sila, at kinakampihan nila si Secretary de Lima. Number 1, sinasabi niyo ba na ang korte sa Presidente sumusunod? Eh, hindi naman yung judge niya, hindi naman na-appoint yung Presidente, dati na pong judge siya. Pangalawa po,
Nakita niyo na ba ebidensya? Bulag ba kayo habang nag-hearing sa House of Representatives at isang-isa nagsasalita? Bingi pa kayo ng mga kababayan natin na mismo nagsasabi na ang shabu ay nanggaling sa Muntinlupa habang ikaw ang Secretary ng Justice. Kaya mga kasama, nagugulat ako Pag sila nagpakulong para sa bayan. Pag sila nagpakulong, rule of law. Pag kayo po ang nag-file ng kaso, politika lang yan. Pag kayo nag-file ng kaso, hindi tunay na pusher yan. Kalaban lang daw ni Duterte yan. Mga kasama, sa may isang taon po na pagbubuntot ko sa ating Pangulo, dito tayo sa Maynila nagsimula ng ating kampanya. Sa 8 buwan niyang nakaupo bilang Pangulo, wala pa akong nakikita, naririnig, o nawi-witness na sinabi niyang gantihan natin. Meron po akong nawi-witness na umupo sa tabi niya at sinasabi sa kanya, gantihan natin. Alam mo ang sagot ng Presidente? Pabayaan niyo lang, trabaho nila yan. Tama lang na gawin nila yan. Ganun po ang klase ng ating Pangulo. Kaya iiwanan ko po kayo isang tanong. Proprotektahan niyo po ba ang ating Pangulo? Ipaglalaban po ba natin ang pagbabago? God bless you. God bless the Philippines. Maraming salamat po sa inyong lahat.